actually nakausap ko pala yung teacher ni Penpen sa motor skills niya. Sa manual elevator. Jackie time. Yun, dito kasi ang sahod kasi namin once a month lang. So, kailangan talagang budget tayo kasi anong ginagawa natin kapag pumasok na yung sahod? Medyo hindi nga lang perfect yung pagbabudget namin kasi parang nangyayari kung ano yung natitira, no? Yun yung sinasave. Matcha sa amin ni Mama. Hindi naman tayo forever mag-work, diba? So, pinaghahandaan din talaga natin yung retirement natin. Diba? Yung medical Libre. care, oo. So, kung magkaroon ka ng emergency, hindi ka para ma-zero, diba? Sus naman. Kawawa. Like and subscribe. Hey guys, so today is Friday. Sweet day na naman ni Ate Pengpen. Punta kami ng sinundo ko na si Ate Pen. Papunta na kami sa city center. It's a normal Friday. Medyo maaraw naman, so naisip namin kumain muna sa Daikichi. Matagal-tagal na kami later. Matagal-tagal na kaming hindi nakakain sa Daikichi, so ayun. And then request din siya ni Pen. And then actually sahod naman sahod today, so might as well mag celebrate kami kahit papaano. Na Pen, show your ano. I can put this together. It's a candy and a toy. Oh really? So when it's done, I can still play with it without throwing it in the bin. Yeah. Where's the candy? Wait, hindi ko makita. Oh. Pakita ko sa inyo yung blue sky tayo today. Na may konting clouds pero happy na rin. Ayan. Sunny day today. Yan guys, nandito na kami sa city center. Ang first stop namin is Ison. So yun. Actually nakausap ko pala yung teacher ni Penpen sa motor skills niya. Ayun, okay naman daw siya si Pen. Pero kailangan niya ng home practice regarding sa grip niya, sa paggamit ng pencil, ganyan, sa paggamit ng scissors. So bibili muna tayo ng scissors kasi ewan ko naganda wala na yung gamit ni Penpen. So we'll buy scissors here and then pencil case saka mga iba pang school supplies. So samahan niyo kami, nandito na kami sa loob. Go find it, ate. Oh. Pencil case, pencil, scissors, eraser, yeah. Oh, I like this one. This one, oh. You are beautiful. Tape by tape. Ay, ang mahal, 15 These are euro. cute tapes. Ang mahal, 15 euro. Cute tapes. Eraser. Ang mahal pala dito na. This is so cute. Pencil, ang dami, oh. Get a pencil na. Ooh, pinky. Okay, we're done na. Ano nabili natin na? Dalawa lang nabili A namin. pencil case and a pencil with pink ink. Pink ink? Yeah. Oh. Look, Show let the me pencil you. case. It's a pink ink. I tried it. Oh, really? It's really pink ink. Show the pencil case. Yeah, you selected it right. Wow.
It has 25% off. So So, I think that's around 12 euro. Ayun, wala kami nabiling scissors, so so where are we gonna buy scissors? I don't know. I Let's ask Mama later, okay? Say hi. Hi. Say hi muna. Say hi. Ano hi? You're literally saying it again. Oh no! One. One, two. One, two, three. Kasama na namin si Mama Hore. Hello. At Hello, below. so chinek namin yung Taikichi. Puno pala. So kailangan daw namin ng reservation. Kaya yon, imbis na mag Taikichi, we'll go to Kyoto. I think so. Punuan din nata oh. Kyoto ba yun? Ayan po. Lapit na kami. This one, ayan. Bakit? Ayan, this is Kyoto. Kapihan. They have kids. You didn't check the kids here. Kaya lang you want them to check. Gusto niya ng miso. Gusto niya ng tempura. Gutom na gutom. The next day. Hello guys. We're out and about again. May mga few errands lang kami for today. So, yun. Since kahapon hindi namin na bili lahat ng kailangan ni Penpen na supplies. Try namin bumili ngayon and then mag-Asian store kami. Kasi ayun, another na naman. Magma-March na tayo. So, kailangan namin, naubos na yung Asian supplies namin. So, ayun, that's our plan for today. And then, magpupunta lang din kaming Tesco kasi may mga supplies kami din doon na hindi pa na nabibili. Kasi yun nga, sa dance store kami regularly nag-grocery. So, yun. So, yun, samahan nyo kami for today. It's a manual elevator. Yes, One of my friends has this one. The unicorn one. The one that you're holding. ito? Ano masyado ano to? Pang-hapon to.
Ang bilis lang yun. Parang, Filipino? yes. Pakistan. My wife's Filipino. Oh, wow. From Jaggi Paint. Oh. Yeah. I got a face paint. Show Tingnan your na. face. Layo ka, layo. Side view, side view. Huwag ka nang tumingi. Huwag ka nang gumalaw. Ako na lang. You're so pretty. Where's Mom? Ah. Oh, God. Ma, anong nabili mo? Tripe. Tripe? Tsaka, Honeycomb tripe saka tsaka liver. Chicken liver and gizzard. mahal. Kano inabot mo? Don't step on the line. 1 kilo ba naman binili mo eh? One eternity later. Hey guys! So today is March 1st. Wow mama, March 1 na. The Last month of the quarter. last month of the quarter, first quarter of the year. Ayun, papunta kami ngayon sa city center again. Mag-grocery lang kami. Pero before that, syempre, kape-kape muna. Ayan, actually, speaking of March 1, kakasahod lang namin guys nung February 27. Yun, dito kasi ang sahod kasi namin once a month lang. So, kailangan talagang budget tayo kasi mahirap mag-budget ng sa loob ng isang buwan. Di katulad dati sa Pinas, yung sahod namin or yung sahod ni Mama Kare is twice a month, which is yun yung parang typical sa Pinas ano na mama na twice a month yung sahod. So minsan kinsenas katapusan ganyan. Kaya mas madaling mag-budget kasi after 2 weeks sasahod ka na ulit. Pero dito, ayun, once a month lang yung sahod namin ni Mama Kare. Ayun, yun isa sa challenge namin ngayon talaga. Yung pagbabudget ng isang buwan kasi yun nga, ang sahod ay 1 month. Once a month lang. Pero yun, ano din naman kasi may credit card din naman kami. So, carry naman, no, ma. Kahit walang budget minsan, i-card mo na lang, ganyan. Saka dito nga pala sa Ireland din, sobrang cashless na din yung mga transactions. Kahit pumunta ka sa mga market, ganyan, sa milk market, sa butchery, may mga EFTs na sila. So, tap-tap na lang. Saka gamit namin, kung di nyo pa alam, normally, ngayon, minsan cardless na din. Kasi, ang gamit sa payment is through cellphone na lang. Yung through Google Wallet, ganyan. Kung may ano kayo, kung Android kayo, kasi Android kami. Ayun, ililink lang yung credit card nyo or yung debit card nyo sa cellphone. Tapos, itatap nyo na lang doon sa EFT ng seller. So, yun, ganun ka high-tech na rin dito. So yun, through that, hindi na namin pinaproblema ngayon na minsan kukulangin sa budget, ganyan. Pero syempre, kailangan mo pa rin consider kasi may mga non-credit card na transactions. Like kailangan sa debit card ko kukuha ng payment mo sa rent, ganyan. Di ba mama? Which is yung pinakamalaking binabayaran namin dito sa Ireland. Kung napanood niyo yung cost of living vlog namin, 45% ng cost namin is rent expense. Ayun. So, hindi ganun kaganda ang weather ngayon.
medyo gloomy yung sky. So feeling namin uulan maya-maya. So magkakape muna kami bago kami mag-grocery. Yun yung plano. And then yun. Hey guys, nandito kami sa Fia Cafe ba tama? Ganda. Bago to naman. Nice. Yan guys, while waiting, ano mamang pag-usapan natin? While waiting for the coffee, naka-order ka na, di ba? Ano? Ayan, siguro pag-usapan natin yung 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 Payday routine. payday routine natin. Kasi yun nga, once a month lang siya. Tapos, Pasahod lang. yun, tama-tama na pagkakasahod lang natin. Anong ginagawa natin kapag pumasok na yung sahod? Siguro para lang din to give an idea. Oo. To give an idea doon sa mga nagpaplanong pumunta rito, no? Oo. Kung paano namin hina-handle yung finances namin. Though hindi naman into like yung details siguro. Oo. Para lang to give an idea lang, like overview kung paano namin siya ginagawa. Okay, yeah. So yun nga, di ba? Ang sahod namin kasi tuwing 28th of the month. So, ang ginagawa talaga namin agad, binabayaran agad namin yung mga dapat bayaran. So, unang-una, yung rent namin, yun naman talaga yung pinakamalaki. Though, hindi pa naman due yung rent namin. Kasi normally, ang rent natin is nag-due ng 5th of the 5th month. or 6th. O 5th or 6th. Pero kami, binabayaran agad namin para tapos na agad siya. It's okay. Yeah, Yes. Ito na. As mentioned nga, binabayaran agad namin yung rent namin para, kasi malaki nga siya, so para hindi na namin siya iisipin. And then ma-assess namin kung like for this month, magkano ba yung matitira sa atin, di ba, na mas-save namin. Yun, medyo hindi nga lang perfect yung pagbabudget namin kasi parang nangyayari kung ano yung natitira, no? Yun yung sinusave. Pero kahit paano, may control kami ginagawa, di ba? Kasi di ba, ideally, dapat nag-save ka muna and then kung ano yung matitira, yun yung panggastos expense, mo. Oo. Kaya lang kami, medyo kakaiba yung ginagawa namin kasi nga, nagki-credit card kami for all the things na kailangan namin bayaran. Halos lahat talaga except for Rent. yun nga, rent and ano pa ba? Yung mga yung mga direct kuryente, debits natin. Oo. Rent and kuryente and Yung insurance. Yun yung tatlong direct debit yung bayad namin. Ibig sabihin, hindi namin siya kini-credit card. Oo. So, the rest, credit card na siya. So, ang ginagawa namin talaga, nagsiset kami ng limit sa credit card namin kung magkano dapat yung magamit namin every month, 'di ba? Inclusive na doon lahat, like yung groceries namin, yung mga kain namin sa labas, yung Mga- Vodafone, 'di ba? Miscellaneous. Oo, yung sa recycle bin. So, lahat dapat covered na dun sa limit na sineset namin sa credit card namin every month. So, kahit papano, nakokontrol namin siya, di ba? Saka may mga projections pa rin naman tayo. Kunwari, pagdating ng sahod. So, makikita namin, ganito laman ng debit card natin ngayon. Tapos, maglalaan na kami ng budget for groceries, maglalaan na kami ng budget for rent, ganyan. Tapos, kung anong matira, ito masasave ko. Yeah, thank you. Matcha sa amin ni Mama. Tapos may cake kami and then kay Ate Penpen ay croissant. Yummy. Can you try the croissant? Is it good? Oh, wow. Sige, so bali kasi nga, ang budgeting namin medyo parang backwards siya. 'Di ba? Kasi nga nagamit na namin yung nagamit na namin yung credit card, parang nakagastos na kami, parang gano'n, 'di ba? Nakagastos na kami and then tsaka kami nagsi-save. So medyo hindi siya talaga ideal. Pero yung pinaka-control nga namin doon is yung set ng limit sa credit card namin. So let's say ngayong February, 'di ba?
sumahod na kami noong 27, binayaran na namin yung mga dapat bayaran. And then yung credit card namin, due siya this March, di ba? Pero it is for the expenses na na-incur namin for the month of February, di ba? So kasi kung magkano yung due mo ng March, fix na yun, di ba? Hindi mo na ma-adjust yun kasi yun na yun na-incur mo na yun eh, di ba? Yun bali yung mababawas sa sinahod mo ng Feb 27. Oo, so yun, maglalaan na rin kami ng budget for that, yung sa next bill na nga ng credit card. And then, kung magkano yung matira mo, yun yung magiging savings namin. Pero yun, ang pinaka-control talaga na ginagawa namin, kahit paano para may maipon kami, is yung pagmamanage talaga ng credit card. Yun yung medyo key talaga sa amin. So, like, every month, dapat ang target namin, like, nag-set kami ng target na, okay, dapat for this month, ang credit card due namin dapat is, let's say, ano lang, diba? 800, kunyari ako 800 euro and kay Papa Mark, 500. Meron kasi kami kanya-kanyang credit card and may mga naka-allocate kami na ano yung dapat niyang bayaran, ano yung dapat kong bayaran using the credit card. Pero yung combine namin dapat na magastos lang namin sa credit card is kunyari ngayon nga 1K or 1.2 para mga ganon, di ba? And then yun, yung so kunyari kung mas mapababa namin yung due namin ng credit card for the next month, kasi kunyari wala naman kaming travel, wala kaming mga unusual na dapat bayaran, then mas okay, 'di ba? Kasi mas malaki yung mapupunta sa savings namin. Pero yun, dapat meron lang talaga kaming maximum na dapat na ma-incur sa credit month namin every month. Yun yung pinaka ginagawa naming parang way para makapag-save, kasi hindi nagwo-work sa amin talaga yung yung tinatrack namin isa-isa yung mga expense namin. Though, nga kasi, di ba, accountant naman kami, pero, like, Parang di realistically, hindi namin, and practically, hindi siya nag-work sa amin, hindi namin siya magawa, kasi una-una, wala kaming time mag-track ba ng mga expenses namin talaga. And, yun nga, kasi natatrack mo naman siya through credit card, through debit card, di ba? Kasi very minimal lang talaga yung gamit namin ng cash dito. So, yun yung way namin to track. And then, yun nga, namamanage na lang talaga siya by setting ng limit sa kung magkano yung credit card na dapat na magamit mo. Diba? Saka may settings ako na auto-transfer. Like kapag pagdating ng first day ng buwan, may automatic na amount na nata-transfer from my current account papunta dun sa savings account ko. Yun, meron din kaming separate account for savings para mas nakikita namin or natatrack namin kung magkano na ba talaga yung nasa-save namin. Kasi ang hirap kung isang account lang siya. Nandun lahat ng pagkagasa mo, pagkakada silip mo ng bank account mo, kailangan mo pang compute yung ibabawas mo. Ngayon, meron kaming separate na account para dun sa savings namin. So, kitang-kita agad namin na, ito na lang natitira sa amount ko sa current. Meron pa ba akong gagastusin? Pwede ko ba i-transfer pa itong natitira papunta dun sa savings? Ayun. So, yung ganung approach na ginagawa namin, nag-work siya, no? Kahit papano. Kasi kahit papano yun nga, namamanage namin yung finance namin. Hindi kami masyadong stress sa pag-monitor. And then, ang pinaka-importante, may napupunta sa savings namin kahit konti, di ba? Pero okay na din, no? I mean, meron naman na save. Kasi nga, dalawa naman kami nag-work. So, kahit na malaki yung binabayaran namin dito, and then may binabayaran kami sa Pinas, kahit pa paano, meron pa din, no? And then, I think yung isa din sa important na, I mean, kung kayo mag-work kayo dito sa Ireland, ang tingnan nyo din agad is yung pension contribution, no? Oo. Isa sa mga priorities talaga namin yung sa pension contribution. Siyempre, hindi naman tayo forever mag-work, diba? So, pinaghahandaan din talaga natin yung retirement natin. And, ang maganda kasi dito din sa Ireland is yung normally sa mga companies, parang minamatch nila yung contribution mo sa pension. So let's say kami ni Papa Mark, kunyari ako, nagko-contribute ako ng 5% ng sahod ko sa pension ko. So imamatch siya ng company, 'di ba? Magpa 5% contribution din siya for you. 'Di ba? Parang automatic income na siya sa'yo. So hangga't kaya mo, kung kaya mo siyang i-maximize mo na lang din, no? Kasi sayang din 'yun. Oo. Kasi dito sa amin, ang highest noon is 7.5 ba? O 7%? 7%. 7% and then lowest is parang 1%? Hindi na. Wala na. 3% na ata. Fix, in-adjust na pala, In-adjust no? na nila. Wala nang 1%.
Oo, so yun. Pero kung tingin mo na hindi kaya ng sahod mo, pwede kang mag-opt out. Oo, hindi naman siya mandatory, Oo. no? Tama ba? Yung kahit yung bagong rule ngayon. Ay, hindi ako sure. Pero Kasi may dati bagong pwede rule na ngayon eh. So baka applicable, baka required na siya. Dati kasi may option ka na hindi ka mag-join. Oo. Hindi lang namin sure ngayon. Siguro check namin kung ano na yung requirement ngayon. And may mga ibang company actually na mas mataas yung contribution nila, no? Oo. Or minamatch. maximum. Oo, yung Maximum 7% sila regardless ng magkano yung percentage. contribute. Yeah. Oh, so kunyari mag-contribute ka ng 5, 7% to contribute pa nila rin. is 7% pa din. So, kung naghahanap kayo ng like kunyari investment nyo or 'di ba yung other source ng income nyo in the future, I think yun yung unang dapat i-prioritize, no? I-maximize agad yun kasi maganda yun eh. Yeah. Ayun. Ewan ko kung maganda ring tanungin siya sa interview, mama. Parang ano yung mga kasama sa other benefits. Ganyan, baka syempre may i-discuss din nila kung paano yung pension distribution, ganyan, pension contribution. Yun. Nakakapag-save ka ba? Ano sa laki ng Kaya pa gastos mag-save? dito, kaya pa ba? Oo naman, kaya pa rin mag-save. I think. Kasi kahit papaano kami, kahit minsan sagaran yung expense, meron pa rin akong naitatabi. 'Di ba? Yun lang talaga, kailangan dalawa kayo nag-work. Kasi kung buong family dala mo, tapos isa ka lang nag-work, doon ka talaga mahirapan. Na-experience talaga namin yan. I think ang isa ding maganda dito talaga sa Ireland, no? Yun nga yung medical kasi dito, 'di ba? Yung medical Libre. care, oo. So, kung magkaroon ka ng emergency, hindi ka para masiro, 'di ba? Yun kasi yung medyo worrisome sa Pinas, Sa Pinas, 'di ba? kailangan may Oo, nasa Pinas kasi kung kahit na may ipon ka, once na may magkasakit sa inyo, ubos malamang yan. ubos yung savings Oo, nyo. kailangan meron kang ano dun eh. Tawag dun? Medical. Kahit nga may healthcare insurance Oo, ka dun hindi eh. naman coverage Oo, minsan. 'di ba? Medyo nakakatakot din talaga. Emergency fund, yun, emergency fund. Kahit nga magka-emergency fund ka, 'di ba? Pagka nagkasakit ka talaga, maubos yung pera mo. Yun lang siguro din yung kahit papaano okay dito kasi nga yun nga may mga benefit naman din dito. May mga pwede ka yun nga lang matagal. Pero ngayon, may mga nakilala kaming na hospital, tas tinatanong namin kung may binayaran sila. Wala din naman. binayaran. So, yun din, no? Ano din siya, maganda din. And then, siguro din, yun, kunyari, may mga refund na nakukuha from the government, di ba? Yung sa rent tax credit. So, parang magiging form of savings na din siya eh, di ba? Pati childcare benefit. Childcare. So, yun. Kahit sa school, may school benefit din sila. Yung mga national childcare scheme, mga ganun. Ang dami. So, yun yung pwedeng makatulong talaga para magkaroon ng savings and masustain mo yung living dito sa Ireland na kahit na medyo mahal yung cost of living, kaya pa rin naman Kaya pa rin talaga. And then yun nga parang pinag-usapan namin before, di ba? Parang kahit kung sa Pinas, hindi pa rin natin kayang makaipon eh, no? Ng same Ano din amount na tayo, naiipon parang natin dito. paycheck to paycheck pa rin tayo. Oo, though maganda. I mean, okay yung magiging buhay natin. Pero yung sabi mo makaipon ka talaga, medyo mahirap. Oo. Saka dati 'di ba parang gusto natin mag-invest na kahit 100,000 pesos lang, hindi natin nagawa. Hindi tayo maka-invest kasi wala tayong ganung kalaking amount. 'Di ba? So, siguro Papa Mark, bago natin tapusin, na question ko sa'yo, as a family of 4, ano yung mga next plan mo? Ano yung mga, yun nga, parang pinaforesee mo or pinaplano mo na gawin na mangyari sa family natin para kahit paano mag-improve pa yung financial condition natin? Ayun siguro. Kaya kami talaga nag-iipon ngayon. Talagang priority namin is magkabahay na. Kasi, yun nga, di ba sinabi namin in the past, yung rent expense nga is sunk cost talaga. So, wala ka talaga makukuha benefit kundi yung pagtira mo lang talaga. Which is, medyo outrageous. So, para sobrang mahal yung binabayad sa rent expense. So, para mawala yun, kailangan namin ng magkabahay. At ang goal din namin, mas mababa sana yung binabayaran namin monthly kaysa doon sa ngayon na ginagastos namin sa rent, diba? So yun din, isang way yun na para mas makasave pa
ng pera, di Kasi ba? mapupunta sa equity mo yung binabayad mo sa, di ba? Kasi Mapupunta sa nga yun equity nga, mo. kung pag rent yung binabayaran natin, Expense lang talaga. outright talaga yun. Pero kung may bahay ka, kahit papaano, may mapupuntang equity sa'yo, di ba? Ayun. Ayun. Ano pa? Yun lang. Ano pa? Ikaw may naisip ka ba? Siguro, hopefully, yun nga, yung... Kasi di ba ngayon, nagbawas tayo ng pension contribution. Parang kasi nga, ang priority namin is yung bahay muna. So, medyo nagbawas kami ng pension contribution. So, hopefully, ma-maximize ulit natin yung pension. And then after nun, siguro yung other investment na kung ano man. Oo, sana makapag-invest na, no? And then, pagka, syempre, gusto din namin ma-enjoy yung buhay namin. So, hopefully, makapag-early retirement And travel. para sa traveling. Kasi, yun, parang ang goal ko, ayoko magtrabaho ng hanggang 70, 65. Okay lang sa akin mag-work ng matagal. Basta hindi yung full-time na work. Oo, 3 days a chill week. na lang. Pero yun, hindi, retired ka pa rin na nun. Kasi parang consultant ka na lang, no? Ayan na, nagwawala na si Leon. Hanggang dito na lang kami. Thank you for watching. And please subscribe to our channel. Bye! See you sa next vlog. Bye. Didn't think I'd ever get this far. Didn't think I'd ever find the one. Never thought I'd heal from a broken